Hello subscribers, viewers. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa lahat. So, Walutube again. So, ngayon po ay pag-uusapan po natin ngayon ng mga nag-iinit na issue sa loob ng entertainment. So, una, yung in-announce lang kahapon na YouTube channel ni Tape Inc. reported na naman at saka deleted again. Pangalawa, si Wally Bayula ay nagmura sa live doon sa kabila. So una natin pag-usapan ngayon itong YouTube channel ni Tape na reported at ngayon ay parang deleted na. So ito ipapakita ko sa inyo. So ayun po. Hindi na po nasi-search daw ang YouTube ni Tape Inc. dahil reported na naman. Yun po, ang problema po kasi dito, bakit ito ganito na naman? Kasi nga, ang Eat Bulaga, tsaka yung teams niya, ay marami nga talagang kapareho sa YouTube. Lalo na mayroong isang YouTube channel na Eat Bulaga. Tapos marami itong subscribers po. Kaya ayun, pwede nilang i-report ito na duplicate or ano. At saka maraming kaparehong ding channel na gumagamit din ng kaparehong teams ng Eat Bulaga, like yan nga, pangalan ng Tape. So yun ang problema ngayon. So ngayon, yung bagong channel ni Tape na nagla-live para sa Eat Bulaga, madali talagang mai-report yan, lalo na kabago-bago pa lang at wala pa lang subscribers. So ito ang problema ngayon ng Tape Inc. Ito lang, magbibigay lang naman sana ako ng advice sa Tape management Maganda sana kung itong suggestion ko po sa Tape Inc. management. Better to have a collaboration with Scott Media, managed by Isko Moreno Domagoso, na i-live yung Eat Bulaga YouTube nyo. Kasi doon sa page ni Yorme, mahirapan talaga silang i-report yan. Kasi well-established na siya, tsaka marami na rin subscriber. At andun din si Yorme na sa show, nakikita nyo, siya yung isa sa mga host. So maganda sana, advice ko sa Tape Inc., itong panawagan ko, why not to have collaboration with Scott Media and talk about with Yorme to permanently live the Eat Bulaga show in YouTube using Isko Moreno channel. Dahil maganda pa at mayroong will manage pa ito kasi may mga moderator pa. Kasi ang isang channel, pag maraming basher, maraming mga negative comment, madali kasing i-report ito. Well, pag mayroon kasing moderator, nadidelete ito, nare-report itong mga basher, kaya hindi basta-basta ito nare-report ng mga false report. Kaya hindi nadadown yung channel. So ito po yung isa sa dahilan yan kung bakit yung sa Tape madaling ma-report, kasi maraming basher, maraming nega, walang moderator. So madali talaga i-report ang channel nyo po. So yun lang po ang advice ko sa Tape Inc. So hopefully you will consider my suggestion sa Tape for the Tape Inc. management. So yun po, nakakalungkot po na marami talagang taong ganyan, marami talagang tao na crab mentality at talagang iti-take down talaga nila yung ayaw nila. Mahanapan talaga nila ng paraan para ma-down yung YouTube o isang channel na feel threatened sila. Ibig sabihin, baka takot silang matalo o takot silang in the future matalo sa views o matalo sa kasikatan. So yan po ang katotohanan dito sa Pilipinas. Kaya hindi tayo umuusad, kaya hanggang third world country lang tayo, dahil nga tayo mismo mga Pilipino naghihilahan. Tayo mismo gustong yayabangan na tayo mas magaling, tayong ganito, which is wrong. Mali po. Ang the best na gagawin sana natin para lalong umasenso yung bansa natin, tulungan at walang hilahan. Yun po.
So sadly, hoping that the YouTube live in Facebook will resume either using with your Miss page or other YouTube channel. Yun po. So ito naman, sa pangalawang topic naman po tayo about kay Wally Bayola po. So ito po, about naman kay Wally Bayola na issue nung nakaraan. So ito po yun, sinasabi dito hindi daw edited yung umaming nagmura sa national TV si Wally Bayola. Totoo naman po kasi klaro-klaro naman nung sa video, credit po to ka broadcast, doon sa video na nagmura naman talaga, kaboses talaga kay Wally Bayola yung pagmumura. So ito naman ang i-advise ko sana kay pakiusap po kay Mr. Wally Bayola, iwasan po nating magmura sa live. Kasi hindi lang po mga matatanda ang nanonood diyan, pati may mga bata. Ngayon ang mga bata mapupunta ngayon, maiisip na papanood nila ngayon yung pagmumura mo. Siyempre sasabihin ng bata, ay tama pala to, okay lang pala na magmura kahit sa live. So mali po yun. So Mr. Wally Bayola, hoping that you are ready to face the consequences kasi pinatawag na po kayo ng MTRCB. So hoping, panawagan ko sa MTRCB, you should follow the rule of law. So i-apply nyo po yung anong nakasaad sa batas at anong nakasaad sa policy ng MTRCB hinggil sa mga taong nagmumura o mga nega na mga komento doon sa live. So masama po kasi itong medyo napasama din kasi ang ginawa ni Wally Bayola doon sa mga sa TVJ. So napasama patuloy yung TVJ din. At saka yung programa. Kasi ibig sabihin, yung programa ay programa ng mga mapagbura at mga nega. So yun po, nakakalungkot man, pero hoping that Mr. Wally Bayola will face the consequences and MTRCB will implement what's in accordance to the rule of law or in accordance with the MTRCB policy hinggil sa mga hinggil sa pangyayari ito or related sa ginawa ni Mr. Wally Bayola. So yun po, nakakalungkot man pero anyway, hoping that this issue will resolve soon. So ayan, so maraming salamat subscribers at viewers sa pakikinig. So yun lang po. So again, magpapasalamat ako again sa mga nanonood or sa mga viewers ko ngayon. So thank you again. So see you again for my next video. So ito po, bago ko po tapusin yung video, ito po may papalabas muna ako ng video para sa inyo. Salamat. Hi guys, subscribe na kayo rito. Follow nyo si WalloTube. Yun, no? Yay! Thank you, Yorme. Okay, eat bulaga.